Magandang araw po. Tayo po ngayon narito upang talakayin ang gawaing pampatatag ng samahan ng pangkat o ang tinatawag natin sa English na group dynamics. Ang pangalan po ng gawain ito, ang kwento ng pangkat. Ang mga layunin, una, mapalakas ang komunikasyon at kolaborasyon sa pangkat. Pangalawa, makilala ang bawat miyembro sa mas malalim na antas. Pangatlo, magkaroon ng masayang karanasan sa paglikha ng isang kwento. Ang kakailanganing kagamitan ay ang sumusunod, papel at panulat kung kinakailangan. At ang oras po ay nakadepende sa laki ng grupo. Ang mga hakbang, una, pagpapangkat-pangkat. Hahatiin ang mga kalahok sa maliliit na grupo, pwedeng 4 hanggang 6 na miyembro bawat pangkat. Panimula, ipapaliwanag ang layunin na aktibidad na kung saan nakita na natin kanina yung 3 layunin at sasabihin sa mga kalahok na sila ay lilikha ng isang kwento ng sama-sama. Sa pagsisimula ng kwento, ang unang miyembro ng bawat grupo ay magsisimula ng kwento sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangungusap. Halimbawa, noong isang araw, may isang batang nangangalang Ana na nakakita ng mahiwagang pinto sa likod ng kanilang bahay. Pang-apat, pagpapatuloy ng kwento. Ang susunod na miyembro ay magdadagdag ng isa pang pangungusap upang ipagpatuloy ang kwento. Ang proseso ay magpapatuloy hanggang sa lahat ng miyembro ay nakapagdagdag ng kanilang bahagi. Palima, sa pagbuo ng kwento. Ang bawat miyembro ay dapat magdagdag ng pangungusap na may kaugnayan sa mga naunang pangungusap upang magkaroon ng tuloy-tuloy at makabuluhang kwento. Pang-anim, ang pagbabahagi. Pagkatapos mabuo ang kwento, ibabahagi ng bawat grupo ang kanilang kwento sa buong grupo. Pang-7, magkakaroon ng talakayan. Pagkatapos ng pagbabahagi, magkakaroon ng maikling talakayan tungkol sa naging karanasan. Ang mga tanong na maaaring itanong ay ang sumusunod. Ano ang naramdaman ninyo habang kayo ay bubuo ng kwento? Paano ninyo napagkasunduan ang direksyon ng kwento? Ano ang mga hamon na inyong naranasan? Ano ang inyong natutunan tungkol sa inyong grupo? Mga paalala, dito po kailangan natin hikayatin ang bawat kalahok na maging malikhain at maging masaya. Sila ibibigyan natin ng sapat na oras kung saan kailangan nilang mabuo ang kanilang kwento. Dapat din po tayo maging sensitibo sa mga miyembro na maaaring mahiyain o hindi komportable sa pagsasalita sa harap ng grupo. Maaari pong baguhin ang mga hakbang o magdagdag ng mga baryasyon depende sa pangangailangan ng grupo. Maaari din po tayo magdagdag ng mga limitasyon sa kwento tulad ng paggamit ng mga tiyak na salita o tema. Maaaring gumamit ng mga larawan o bagay bilang inspirasyon para sa kwento at maaaring gawing dula ang kwento pagkatapos itong mabuo. Gawin na po natin ang actual na pagsasagawa. Ngayon po, hatiin natin ang mga kalahok sa maliit na grupo, 5 miyembro kada grupo. Balikan po natin muli ang ating mga layunin, mapalakas ang komunikasyon at kolaborasyon sa pangkat, makilala ang bawat miyembro sa mas malalim na antas, at magkaroon ng masayang karanasan sa paglikha ng isang kwento. Tandaan niyo po, kayo po ay lilikha ng isang kwento ng sama-sama. Simulan na po natin yung kwento na kung saan ang unang miyembro ng bawat grupo ay magsisimula ng kwento sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangungusap na nakabatay sa larawang ibibigay. Kung ano man po yung larawan na ibibigay, yun ang inyong gagawa ng kwento. Halimbawa, noong aking kabataan, marami akong pinagdaanan na kalokohan. Pang-apat, pagpapatuloy ng kwento. Ang susunod na miyembro ay magdadagdag ng isa pang pangungusap upang ipagpatuloy ang kwento, batay sa ikalawang larawang ibibigay. Ang proseso ay magpapatuloy hanggang sa lahat ng miyembro
ay nakapagdagdag ng kanilang bahagi na kung saan bawat miyembro ay nagbigay tuon sa larawang ibinigay. Panglima, sa pagbuo ng kwento, dapat po ang bawat miyembro ay magdagdag ng pangungusap na may kaugnayan sa mga naunang pangungusap. Natural, nakabatay sa bawat larawang ibinigay upang magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy at makabuluhang kwento. At magkakaroon tayo ng pagbabahagi. Pagkatapos mabuo ang kwento, ibabahagi ng bawat grupo ang kanilang kwento sa buong grupo. At ang talakayan na kung saan pagkatapos ng pagbabahagi, magkakaroon ng maikling talakayan tungkol sa naging karanasan. Ang mga tanong na sasagutin, ano ang naramdaman ninyo habang kayo ay bumubuo ng kwento? Paano ninyo napagkasunduan ang direksyon ng kwento? Ano ang mga hamon na inyong naranasan? At ano ang inyong natutunan sa inyong grupo? At magkakaroon po tayo ng pagsasaproseso ng gawain na kung saan ipapaliwanag natin ano ba yung gawain na ito, anong kahalagahan nito, anong katuturan, at anong direksyong tutunguhin ng inyong pangkat. Atin na pong simulan ang kwento ng inyong pangkat. Ang mga larawan, ang unang larawan. Ang ikalawang larawan. Ang ikatlong larawan. Ang ikaapat na larawan. At ang ikalimang larawan. Meron pong 20 minuto ang bawat pangkat. Maaari nang magsimula. Marami pong salamat.